Alleluia. Alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa'king kawan. Ako'y kanilang susundan. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad? Sumagot siya, maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang magtatagpi ng bagong kayo sa isang lumang kasuotan, sapagkat mababatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sidlang alak, sapagkat gayon ang ginagawa. Puputok ang balat, matatapon ang alak at mawawasak ang sidlan. Sa halip ay isinisilid ang bagong alak sa bagong sidlang balat, at sa gayoy kapwa nagtatagal. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, mahilig ba kayo sa bago? Mahilig ba kayo sa bago? Bagong damit, bagong sapatos, bagong sasakyan, bago lahat. Baka pati po mga mukha nyo, baka pwede bago na din. Pero mga kapatid, gusto natin ng bago. Gusto natin maganda. Gusto natin maayos. Pero bakit yung kalooban natin ayaw natin baguhin? Di ba? Isang napakalaking tanong ito sa atin. Hangad natin ng bago, pero yung kalooban natin ayaw nating baguhin. Ito po mga kapatid, ang isa sa mga pinupunto ng mabuting balita natin sa araw na ito. May tanong ang mga alagad. Bakit daw yung mga alagad ni Juan Bautista at ang mga Pariseo ay malimit mag-ayuno? Ano pong sagot ng ating Panginoong Kristo? Hindi ba, hindi pa pwedeng magdalamhati ang mga bisita kapag kasama nila yung lalaking ikinasal? Gayunman din po, napakagandang analogy yung ginamit ng ating Panginoon. Ang bagong alak, hindi mo pa pwedeng ilagay sa lumang sisidlang alak. Bagong alak, bagong sisidlan. Ibig sabihin mga kapatid, ang ating pananampalataya, ang ating pakikipagkapwa sa pang-araw-araw nating buhay, dapat pinagpapanibago natin. Hindi lang po bago, hindi lang po maganda, hindi lang po maayos, but a transformative change in our day-to-day lives. Nagbabago tayo para tayo'y maging mabuti. Nagbabago tayo hindi lang para maging maayos at maganda. Nagbabago tayo dahil hangad nating maging kaugnay at katulad si Kristong ating Panginoon.
Kaya po mga kapatid, kung hangad natin ng bago, uumpisahan nating baguhin ang kaibuturan ng ating puso, ang ating kalooban, ang ating mga masamang gawain, ang ating mga baluktot na kaisipan, bagong alak, bagong sisidlan. Kaya po mga kapatid, sa pagkakataong pong ito, tayo nawa sa pag-akap natin ng pagbabago, turuan nawa tayo ni Kristo na magbago, hindi lang pakitang tao, kundi pagbabago para sa ikaaayos ng buong mundo. Kaya mga kapatid, sa pagkapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang na ito, sa ating pagtanggap ng banal na Eucharistia, nawa tayong lahat panibaguhin ng Panginoon sa ating pakikinig ng Kanyang salita, sa ating pagtanggap ng banal na Eucharistia, upang tayo'y magtagal at mamuhay ng masagana sa kaharian ng Poong May Kapal. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.